Hi guys, kamusta kayong lahat? Pinoy Crypto Miner nga pala ulit. And in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga kailangan na dapat bang bilhin na mga computer hardwares, mining hardwares. Okay ito sa mga gustong pumasok sa crypto mining na walang idea kung ano ba yung mga dapat na bilhin. And since same like sa akin before guys na wala rin akong idea kung ano ba talaga yung mga kailangan na dapat bilhin nung nag-uumpisa pa lang ako. Since marunong ako gumamit ng computer pero hindi ko kabisado kung ano yung mga hardware parts na kakailanganin. And itatakal ko lahat guys, lahat ng mga list, lahat ng mga kailangan. And andito ako sa profile ko sa kit. Ilalagay ko na lang yung ano guys, ilalagay ko na lang yung link sa description box para i-click nyo na lang ito para may reference na lang din kayo kung ano yung mga kailangan. And lahat yan meron yan. So ang kailangan natin guys na una is motherboard. Example ko lang tong sa akin dahil ito yung gamit ko ngayon na Asus B250 Mining Expert. It's a LGA. It's an Intel LGA 1151 socket DDR4. And meron siyang 19 PCI slots, which is alam nyo naman na guys, lagi nyo na nakikita sa mga videos ko. And marami din namang guys, marami pang mga mining motherboard na nasa market, hindi lang itong gamit ko. And mag-search tayo halimbawa sa Lazada dito guys. Hindi lang ito guys, marami mga like ASRock H110 Pro BTC, and ano pa yung mga well known, mga BioStar, yung mga yan. Ito yung akin, mining specific mining expert. And then ano pa ba yung mga famous, ASRock, yeah, ito BioStar TB250 BTC motherboard. Alam ko nasa ano to nasa 12 PCI slot if I'm not wrong guys. And saan pa ba ito, yung bando na riserless. Mostly ginagamit ito sa mga may mining frame na rig close case na mining rig frame, dahil hindi na siya kailangan gamitan ng risers. And pwede kayong gumamit guys ng mga ng mga ibang motherboard, ng mga gaming motherboard ang pinagkaiba lang doon guys, it's yung yung chipset, kung ano yung ginamit nila, kung Intel ba or AMD. Like sa mga gamit ko guys na motherboard is mostly Intel, dahil mas okay yung mga features nila, like sa mga gamit na CPU chip like Intel or Celeron, Intel Pentium or Celeron, yan napaka cheap compare sa mga AMDs, medyo mataas kasi meron siyang integrated na na graphics features, kaya hindi niya kailangan ng graphic cards like mga GPUs. Yun lang naman yung downside nun pag gugamit ka ng ibang motherboard na AMD. And alam ko ito rin yung famous na ginagamit ng iba. Ito to pang gaming slash pang siya mining, kasi meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 ben search natin. And tama, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, I think may ito pa plus 7 slot, kasi meron siyang M.2 port guys na pwedeng gawing PCI slot, which is meron din ako.
yung sa isa kong motherboard na Asus Prime Z270 na meron siyang 2M2 dot port. And that's it guys. Meron pang mga ibang mga motherboard pwede nyong gamitin. Ang pinagkaiba lang din is yung mas marami siyang PCI slot sa mining specific motherboard. And then next is sana guys na-clear kayo about sa motherboard, kasi may mga nare-receive din ako na message kung okay ba ito. Okay guys, okay yan as long as na wala siyang sira, and kung ayun talaga yung available na nakuha nyo, why not, pwede naman yan. Basta double check nyo lang guys kung ano yung match sa kanya na motherboard, na CPU, RAM. That's it. Ang magkakasama kasi lagi niyan dapat, kumbaga magka-compatible dapat, is yung motherboard, CPU, and RAM. Yan. Next guys is dito na, like I said, yun sa CPUs. Since mostly Intel chipset yung ginagamit natin, pwede kang mamili like Pentium or Celeron. At least depende yun guys kung ano yung motherboard na ginamit mo. Like I said, kung Intel chipset, make it sure na i-double check mo itong socket niya, like nung akin LGA 1151 socket. So makikita mo naman dun sa mismong profile ng isang CPU. Same like din sa sa website ng motherboard. I-double check mo din sa website niya or sa Google kung ano yung mga match sa kanyang mga CPUs. And ito yung mostly na ginagamit namin dahil mas mura siya and efficient din. So that's it guys. Kung wala pala kayong mabibiling Pentium or Celeron, ang next na option nyo is yung i3. Basta lagi nyong i-check guys yung socket niya kung magka-match sila. And meron pala tayong kasama na nag-message sa akin nung isang araw na ang nabili pala niya sa online is ibang socket. Like I don't know kung anong socket yon, pero hindi ang nabili niyang motherboard is I think BioStar TB250 Mining Expert na meron siyang LGA 1151 socket, and ang nabili niya ata 1155. I'm not sure. LGA 1150, nakalimutan ko na, pero yun yung nasabi niya. Kaya make it sure guys, i-double check nyo kung ano yung socket niya. Yun lang naman pinaka-importante doon, yung socket. And next, move forward guys, ang kailangan natin is memory RAM. And ang gamit ko ngayon guys is sa nakasalpak sa mining ko is Corsair. Hindi siya Corsair pala, Crucial memory RAM. It's a 16 GB, pero hindi mo kailangan ng 16 GB, at least 8 GB yung kumbaga parang minimum niya, since 8 GB lang naman yung pinaka susunod sa 4 GB. And any brand guys, and double check mo na rin siya kung it's either DDR4 or DDR3, since like I said kanina guys, na si motherboard is may nakalagay sa niya, yung support niya, kung DDR3 ba siya or DDR4. In case ko guys, sa motherboard ko is ang kailangan ko is DDR4. So ang binili ko is DDR4 na memory RAM. And meron din namang mga motherboard na DDR3 ang kailangan. So make it sure guys,
Meron din akong isang motherboard na DDR3 since mga matagal na silang motherboard. And that's it guys. Ano lang siya, simple lang. Check mo lang lagi sa sa motherboard mo kung ano yung kailangan na memory RAM type. Lagi mong tignan yun, DDR3 ba, DDR3 or DDR4 ba siya. So yun na, depende na lang sa'yo ko guys kung ano yung yung bibilin mo, kung yung pinakamura or yung mahal pa. Pero para sa akin, ang suggestion ko, doon ka na lang sa mura and mas reliable na ng mga brand. And hindi naman siya totally na kailangan talaga yung mahal. Kasi ang kailangan natin dyan is yung makakamura ka din para mapabilis yung balik ng nagastos mo guys. Next is SSD, not Samsung. Lahat ng pala guys, lahat ng brand na ito is may example lang. It will be up to you guys kung ano yung mga brand na bibilin mo. Like I said, kung anong best price niya, so ayun yung piliin mo. Kung saan ka makakamura doon. Next is yung SSD. And may nagtatanong sa akin din kung bakit SSD lagi yung ginagamit, hindi yung mga hard drive, HDD na mga hard drive. Mas prefer namin si SSD since mas mabilis yung pag-boot niya and pag-read ng mga files. And mura lang siya guys, hindi naman siya ganun kamahalan. And at least kung sa Windows minor ka, ang gamit mo is at least meron kang 120 GB. Like sa akin, ang gamit ko is 250 GB. 256 I think or 240. Basta more than that kasi mura lang naman siya, magkano lang naman yung difference. So pinili ko na lang yung 256 GB. Since kailangan mo yun sa virtual memory sa Windows, alam nyo na yan guys, sa mga nakakapanood sa mga videos ko, kailangan mong i-bump up, itaasan yung virtual memory para hindi ganun kabagal yung pag-mining ng natin sa miner program natin. Or else kung gagamit ka ng low na memory like 60, and ang gamit mo is may 6 na RX 580 and i-times mo yun sa 6 kung ilan yung VRAM niya, kung 8 times 6, so mataas siya guys. Kaya magkukulang ka sa memory. Ang tendency nun, may makikita ka sa miner program mo na not enough memory, so hindi siya magano guys, hindi siya magtutuloy na magmina. So I hope na maklear sa inyo yun guys. Better bimili ka ng ng 120 pataas, or kung hindi naman, kung kaya mo naman yung 240, then yun mas prefer ko. And for any brand guys, SanDisk or Kingston, up to you guys kung ano yung pinakamura, dun ka. And at least yung okay naman na brand kahit papaano. Sa akin ang gamit ko ngayon is SanDisk. That's it. Next, move forward tayo guys. Ito naman is yung USB hard drive, USB stick, flash drive pala, sorry. And bakit meron tayo nito guys is kung sakaling gagamit ka ng other na operating system like Linux based operating system like Hive OS, mostly ayun yung ginagamit nila kay Hive OS. Ang kailangan mo lang guys is at least 16 GB na memory. Pero since mura lang naman itong mga ito, so bilhin mo na lang yung mas mataas. Meron din ako nito na 120 GB. And it will be up to you guys kung gagamit ka ba ng SSD or flash drive na memory
para sa paggamit mo sa sa HiveOS. Pwede mong gamitin ng guys, pwede mong gamitin ng SSD sa HiveOS. Mas prefer nila ang SSD dahil yung para magamit mo siya in a long run. Unlike sa flash drive, I think meron na ako mga nababasang mga forums na in a long run hindi siya ganun okay, parang hindi siya stable. So mas better na lang kung bibili ka ng ng SSD, bili mo is dalawang piraso. Isa para sa Windows na operating system, tapos yung isa naman is para sa Linux na na OS like HiveOS. So just in case na gusto mong lumipat, so meron kang dalawa na extra na image file para doon mo na lang siya i-burn yung image file ng mga ng mga OS. And magkamatch din yan guys sa memory RAM. Sa memory RAM, kung gagamit ka naman ng HiveOS, at least 4GB. Pero yun nga, sabi ko, mas bumili ka na lang ng 8GB. Mas siya, mas reliable. Pwede mo rin gamitin sa HiveOS kung gusto mo lumipat. So hindi mo na kailangang bumili. And that's it guys. Sana na-clear kayo about that. Next is ito about sa SATA hard drive adapter cable, just in case na kung bibili kayo ng guys, kung bibili kayo ng SSD para sa paggamit nyo sa HiveOS, kailangan nyo to na para doon mo i-burn yung yung image file ng HiveOS. Kailangan mo to para direkta na agad sa sasaksak mo lang sa sa computer mo para may burn yung yung file sa SSD. Mura lang din siya guys. Meron din tayo sa meron din naman sa mga Lazada. Halos kompleto din naman 'yan, adapter. SATA adapter. And yep, ito 15 adapter. 600 pesos lang siya. Okay na rin. Baka mayroon pa kayong mahanap na mura. Next, move forward guys, is yung risers, PCI risers. And PCI risers. Sa moment guys. Pakita ko sa inyo. And ang use ng PCI riser guys is since na ang mga motherboard mo is wait lang guys, like ang mga motherboard mo is maliit yung niya, yung mga PCI slot niya, hindi unlike sa mga unlike sa 16 pin which is pwede mo siyang i-direct. And kailangan mo siyang gumamit ng guys, kailangan mong gumamit ng ganito, ng riser para may separate yung GPU. Since nakikita nyo naman sa mga guys, sa mga videos ng crypto mining, naka-separate yung GPU, and ang purpose nun din guys is para yung airflow hindi siya ganun ka-isolate, and pwedeng may adjust, and pwedeng malagyan ng mga extra fans para ma-push yung yung hangin na heat na na kine-create ng mga GPUs, which is okay din yun sa mga GPU para tumagal din yung mga buhay nila. And mura lang din ito guys, meron din ito sa Lazada. And may mga version din pala ito, mga like version 6, 7, 8, 9, 10. Ang latest na version ng Riser is version 10. And I'm not sure kung meron sa Amazon, kung meron silang PCIe Riser version 10. Oops, version version 10. I think ito ata yan.
hindi ito yung version 10. It's ito yung gamit ko na isa guys. Meron ako nito, version 9. Ayan yung gamit ko na isa. And I think si GPURiser.com. Yan. Kung guys, kung naghahanap kayo ng mas high spec na GPU na risers, ilalagay ko na rin yung link ng GPURisers.com para makita nyo natin yung pinagkaiba, kung bakit may mga iba-ibang versions na na ganito. And wala naman siyang gahalos na pinagkaiba guys. Ang naiba lang naman is yung wala na yung 15 pin SATA connector. Ang pinilit nila is yung 6 pin connector, which is yung mas safe. Yung lagi namin sinasabi sa videos, huwag kayong gumamit ng SATA cable for adapter para gawing 6 pin. Pwede nyo siguro silang gamitin guys sa mga low profile na GPUs, like low end, mga mas mababa yung watts usage, like hindi yung mga ginagamit natin ngayon, for your own safety na rin guys. And meron dito Molex, since mas mataas nga rin yung kayang i-handle nito, like around 150 watts, which is kaya niya nang i-handle ang total na watts consumption ng ng isang riser, dahil ang pagkakalam ko ang pulling power ng isang buong riser is 75 watts lang. So sobra-sobra na siya. So mas prefer ko ito, like yung sa RX 580 ko guys na iba, naka Molex siya, and yung RTX 3080 ko na gamit ko ngayon, yung bago, naka Molex siya guys, since kulang ako ng ng cable, dahil wala pa akong dual 8 pin to dual 8 pin. Ayun muna yung ginamit ko. And then next is ang pinagkaiba naman nito, may mabibuild din kayong guys na na ibang riser na merong 15 pin. Yun nandito, 15 pin. And Molex, alam ko ang version nito mga nasa version 8 ata, 8 or 7 or 8 I think, I'm not sure. Pero meron ako nito guys, hindi ko na kasi chinecheck, pero may ganito ako na mga risers. And what else? Next is, sana na-clear kayo dong guys. Nga pala, pag bibili pala kayo ng mga risers, yung mga naka full pack na, like 6 packs or 8 packs per order, para makatipid kayo guys. And next is mining frame. It's an optional guys, hindi nyo kailangan bumili. Like ito yung akin, it's a Veda frame. It's a 8, kaya niyang i-max is 8 na GPU. Pero pwede kong gawin 10 guys, since may mga space pa naman siya. Ayaw ko lang na isagad, dahil gusto ko may mga extra space sila para yung hangin na airflow niya is mas okay, and hindi siya ganun ka-isolated. Or else guys, meron din isa dito na yung old school na wood frame. Ito yung pinaka old school. Ito yung mga ginagamit ng mga miners dati since 2016, 2015, 2016. Ito yung mostly na ginagamit nila, 2017. Actually meron ako guys, meron na akong isang video, gagawa ako ng video nito, kung paano kung ano yung siguro yung antag dito, yung isa kong mga parts ilalagay ko dito. So abangan nyo na lang guys, gagawa ako ng isang video.
gamit yung window wood frame. And optional lang siya guys, it's up to you kung anong bibili mo. Maganda lang siyang tignan yung bakal dahil mas organized siyang tignan, and pwede mo lagyan ng mga fans. Yun nga, mas organized siya, mas maganda, and may mga allocate talaga siya na lalagyanan ng mga parts like PSU and motherboard sa gitna. Ang pinagkaiba lang naman is mas mura ito sa window, and para sa akin kung low budget ka and gusto mo lang subukan yung mining and yun nga, tight budget, I prefer na lang guys, I suggest na bumili ka na lang ng kahoy, and yung magaan, yung ginagawa nila sa ginagamit nila sa panggawa ng mga pintuan, pwede na yung guys. Kahit nga ikaw, pwede ka nang gumawa niyan, madali na lang yan. Mas less kaysa dito. Pwede mong bilhin to around mga 5 to, siguro ang alam kong price nito ngayon mga nasa 5,000 na eh. May iba pa nga maabot ng 10,000. So kung sa akin lang guys, hindi ko bibilhin nito kung price yan ng mga 8 to 10,000. Ang katumbas na nun is isang GPU, which is you can it can generate na rin siya ng ilang libo na yung guys, 2,000 or 3,000 in 1 month. So mas prefer ko na lang ito. And kung meron ka lang na accumulate na pera guys, then that's the time kung gusto mo mag-upgrade, ang bilhin mo yung mining metal frame para maganda rin naman tignan. Pero kung para sa akin lang, kung mining purposes lang, doon na ako sa kahoy. Pero since na nung mas maaga ako nagsimula ng mining, mura ko lang nabili yung ang mining frame. And kung i-check natin dito sa Amazon, VEDA 8 GPU frame. Oops. Mining frame. It's around 229. More than 10k guys. So para sa akin hindi to worth it na bilhin. Hindi ko siya bibilhin guys. And yun yung nasabi ko guys, na ang okay na lang ang bilhin nyo is yung wood para mas makatipid. And next is, ito na yung pinakahintay, mga GPUs. First is yung meron na akong RX 580s na gamit ngayon, which is yung Black Edition. Mas mataas yung OC nya compare sa XXX Edition. And mas mahal to, and ayun yung gamit ko ngayon. Kaya na-chip ko yung 32. Actually, kaya niyang i-33. 33.5. Last na set ko siya, pero hindi siya ganun ka-stable. Kaya nilagay ko na lang sa 32. May iba naman, 31.6, 31.8. And okay na ako dun. Walang issue yun sa akin. And I'm happy sa mga hash rate ko. Unlike sa mga ibang brand na RX 580 na like MSI, like mga Asus, ang kaya lang nila guys is 28, minsan 27, 28, 29, and kung kaya mong i-30, kailangan mong mag-change BIOS mod, which is hindi ko siya nire-recommend. Bakit? Is once na mawala mo yung stock settings niya guys, stock BIOS settings niya, hindi mo na siya mapapalitan, and ang mangyari nun, pwedeng masira, and pwedeng mong hindi niya na magagamit sa mga other purposes guys. Next is MSI. It will be up to you guys kung ano yung gusto mo na GPU, ano yung purposes mo na gagawin. Meron dito very well known MSI RX 5600 XT.
or 57XT and 1660 Super or 1660 Ti. Ito lang yung nilagay ko guys na mga options sa mga GPUs since mga mura sila, mas reliable and mas mabilis yung balik ng pera mo, and mas mura sila compare sa mga ibang brand like mga Nvidia. Mostly Nvidia cards mas mahal siya dahil of course subok na and mura siya. Mura, what I mean is maganda talaga yung mga quality ng Nvidia cards. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung quality ng mga AMD, sadyang ayaw ko ba, mas mura talaga yung mga price nila, pricing. Kung kumbaga ko kumpara ko sa mga phone guys, is like iPhone. iPhone si Nvidia, yung mga AMD cards like mga Android phones na. And kung pagpipiliin niyo ako guys, kung ano yung pipiliin ko dito sa apat na to, kung mining purposes is go to RX 580 or 56XT. And why? Kasi sobrang mura na yung RX 580 and ang hash rate nito is kaya ng 31 to 32 like yung sa akin. Compare sa 1660 Ti or 1660 Super, same hash rate, kaya nilang almost the same nung hash rate nila, 30 to 31. Pero ang pinagkaiba lang guys is yung price. Halos mas less or mas mataas si Nvidia cards ng mga, kung sa peso like 2,000 to 3,000 pesos, and I think sobrang taas nung guys. Pero it will be up to you guys kung ano yung gusto mo. Kung may pera ka naman, kung may budget ka, go to Nvidia. Pero kung mining purposes ka, go to AMD, which is mas reliable and mas mura, mas mataas pa yung hash rate, and same lang din naman. And next, sana maklear kayo dun guys. Lagi kayong nagtatanong sa akin kung anong okay na GPU. It will depend sa guys, sa budget ninyo and kung ano yung purpose niyo. Kung ang purpose niyo lang talaga is for mining, go to low cards, mga AMDs, kasi mas mura and same din yung hash rate nila, and ayun yung pinaka-importante sa mining. Pero kung may pera ka naman, go to higher cards or newer cards like mga RTX 3080, RTX 3060 Ti or 3090. Kung may pera ka, almost 100k, 120k isang GPU. And ang katumbas ng nun guys is for example like yung 3080, RTX 3080 na any brand, ang kaya niyang i-max is 100 mega hash, and at the price of 70,000, 60,000, or let's say 70k, since yung anong tawag nito, yung price and pahirapan ngayon yung stocks ng mga GPUs. I think mas prefer ko na lang yung XFX. Dahil ang bibili mo lang nito guys is tatlong XFX na, not XFX, tatlong RX 580. And it's equivalent na siya ng more than 90 mega hash, which is sobrang lapit na, sobrang dikit. And kung ikukumpara mo siya sa pricing, kung mabibili mo si RX 580 like mga around 10k, or minsan may mabibili kang 8k pero ngayon wala na ata. Let's say kung bibili ka ng bago ng mga 10k or 12k times 3, it's around let's say 35k ka mo na lang, baka pwede mo pang matawaran, versus dun sa RTX 3080 na let's say 70k na lang siya. So times 2 guys, 'di ba? So sana nabigyan ko kayo ng ng idea kung para ma-clear kayo doon.
dun sa tanong na yon, kasi may mga nare-receive ako na tanong na kung ano yung pwedeng bilhin, kung bakit hindi ko binili yung mga ano, kung hindi ko binili yung mga mas mataas na mga GPUs. Pwede ko silang bilhin, ang problema nga lang is sobrang mahal, and yun nga, mining purposes lang ako. Next is mga power supply, guys. Merong mga klaseng kwan dito, guys. May mga ibang klase like 1,000 watts, 1,200 watts, or 1,600 watts. And yung iba, hindi ko na pala nailagay dito. Like, search natin, HP server power supply. Okay. HP server power supply. Oops. HP 1200 power supply. Medyo wala siyang ano, guys, walang lumalabas. Or search na sa Google. Google.com HP 1000 server power supply. Okay. Sobrang hina ng ano na, guys, ng net. Pagpasensyahan nyo na. And ito, it's an optional, guys. It's server power supply siya. Mostly ginagamit sa mga servers. Pang matagalan din to. Yun yung kagandahan niya. And may downside din naman siya konti. Pero ang sabi nila, maingay daw, pero yung kasama ko dito, meron siyang ginagamit na HP power supply, hindi naman. So, mas highly, ano ko din to, guys, na suggestion ko to na bumili kayo ng extra power supply. Since mura lang din ito, and kaya nitong i-power up yung mga GPUs. Since marami siyang mga breakout board dito, na 6 pin to 8 6 plus 2 pin. So pwede mo siyang gamitin sa GPU, or it will up to you kung pwede mong gamitin sa riser. Ginagamit nila to mostly sa GPU, and I think kailangan ko rin bumili ng ganito para reference din, extra pang power up sa mga risers pag nagkulang. And then next is dito tayo sa mga ATX full modular. Ang pinagkaiba nito, guys, mostly ito yung ginagamit sa mga components like mga computer hardwares, dahil kompleto na siya. Like meron na siyang mga 24 pin, and yun yung i-connect mo sa motherboard. Unlike sa server power supply, kailangan mo pa siya ng extra na 24 pin adapter para ipang-connect dun sa motherboard. And mostly hindi naman na nila ginagamit lang nila si HP power supply, server power supply sa mga GPUs and risers. And ang ginagawa nila, bibili sila ng mga low na ATX na PSU like 400 watts or 500 watts, and ang use nun is ayun lang yung pang power up sa mga ibang system like motherboard, CPU, SATA, and that's it. Mas yun, guys, mas low budget kung nagtitipid ka and gusto makapag-start sa mining. And ayun din yung suggestion ko, guys, pwede mong bilhin. Pero kung may meron kang budget, may extra cash ka, then go sa mga full modular na na ATX PSU like si Corsair,
EVGA, ito yung mga well-known guys na mga mga brand ng PSU. Which is, meron ako nito sa EVGA, 1200 power supply, it's platinum rated. Meron siyang 90 to 93% efficiency. And okay din to dahil mga 1200 PSU, meron silang mga 6 pin slot na PCIe, which is pwede mo siyang gamitin sa mga 6 na RX 580s, lalo sa mga may single na lalo na sa mga may single na power connector slot. I-clear ko na rin pala to guys, may mga nagtatanong and may mga na lilito pa kung ano ba yung mga kailangan nilang bilhin na mga power supply, since minsan meron silang mga power supply na gustong bilhin like 1000 watts muna daw, and hindi pala lahat ng mga power supply guys na kahit same ng watts is same din yung slot ng PCI. Hindi, meron din naman na na 1000 power supply na 6 yung PCI slot nila, like yung mga platinum rated, like mga titanium rated, like EVGA 1000 watts, meron siyang 6 na PCIe. Yun yung kagandahan nun. And yes, pwede mo siyang gamitin sa 6 na RX 580 kung hindi mo gagamitan ng kung hindi mo siya gagamitan ng extra power, like isasaksak mo sa main system, like pang power sa system. Pwede mo siyang gawin like mga pang secondary PS lang siya. And lagi din namin sinasuggest na ang bilhin nyo na lang lagi is yung mga 1200 watts or 1600 watts, kasi nga meron silang mga extra na PCI cable, which sa yun yung mga pinakakailangan natin. And for example, ang bibilin mo si power supply na 1000 watts, and then meron siyang 4 lang na PCIe slot, and ang nasa isip mo is since pwede kang bumili guys ng ganito dual 8 pin. Okay, kung nakikita nyo to guys, hindi pala to dual 8 pin, it's a 6 pin, pero to dapat guys, 8 pin to. Let's search natin sa Amazon, 8 pin to dual 8 pin adapter splitter. Ito guys, ito yung mga sinasabi namin na kailangan yung bilhin na meron kayong extra. Ito yung pinaka-importante rin to, just in case na kulang kayo sa mga cable. Ito siya to. Napaka napaka useful nito, lalo na kung kulang ka sa cable, pwede mo itong magamit. And for example, yung sa 1000 watts guys, may 4 may 4 na PCIe, and mostly sa mga Corsair brands is meron silang mga dual 8 pin sa dulo. So ang mangyayari nun guys, since 4 yung PCI single 8 pin cable nila, pero sa dulo is meron siyang dual 8 pin sa dulo. So kung i-plus mo siya, meron siyang 8. So ang lagi nilang sinasabi sa akin guys, and dito rin sila nalilito, pwede raw daw na 8 GPU yung ilalagay. Hindi yan guys, hindi ganun. Hindi ganun yung pag-compute. Okay? Each single single PCI cable, ang maximum rated lang niyan guys, for your safety na rin, kaya niyang i-handle ng 270 watts. Okay? And
hindi porket 270 watts siya, pwede mo siyang i-split sa dalawang GPU, hindi. Pwede mo siyang gawin sa mga pwede mo siyang gawin sa mga low usage like na 1660 Super and lower pa doon like mga 1070, 1060, 1050 Ti. Yung mga yan kasi low watts usage lang sila. Pwede mo siyang gawin na i-split. Pero mas highly suggestion namin na wag mong gawin 'yon dahil since mining siya 24 hours na nakasindi, hindi natin alam kung baka mag-init yung cable and pwedeng malusaw or pwedeng masunog, which is cause siya ng fire, and pwedeng worse is masunog yung bahay nyo, which is yung iniiwasan natin na wag kayong magtipid sa power supply. And sana na-clear kayo dun guys. Per one cable is lang siya, pwede mong gamitin lang sa isang GPU. Sana na-clear kayo doon. Kung kailangan mo ng additional na cable, go to 1200 power supply na siya kasi meron siyang 6 na 8-pin slot sa likod. Yun yung mas prefer namin. Kasi magkano lang yung idadagdag mo guys eh. Or pwede rin naman guys, ang bilhin nyo is 24-pin adapter. 24-pin adapter. Okay. Like yung ganito guys. Ayan. It's a 24-pin. So, ito yung ilalagay mo sa mismong motherboard. And then, meron dito yung pinaka maraming cable. Ito yung primary na power supply mo, which is ayun yung kung saan nakasaksak yung mga CPUs, mga SSDs. And then, yung secondary na power supply mo, dito yung extra na ilalagay mo na power supply. So, ang suggestion ko guys na kung mas marami kang GPU na ilalagay like 8 RX 580 ang bibilin mo, then ang bilhin mo na lang is dalawang 1000 watts and ang kailangan mong bilhin is ito 24-pin adapter para dalawang PSU yung gagamitin mo and magagamit mo, and ang total na PCIe slot nun is 8 guys. And gagamit ka na lang ng dual 8-pin para yung isa na yung isang 8-pin na yung guys, pwede mo siyang ipang power sa riser, which is alam nyo na yung isang dulo ng 8-pin dual 8-pin cable, 8-pin single cable to dual pin 8-pin cable is maiksi yung dulo niya. So mostly ginagamit namin para pang-extend sa pang-power sa riser. And kailangan talaga to guys na may ganito kayo. And then that's it. Ayun lang yung mga guys, yung mga kailangan na hardwares, and sana na liwanagan kayo doon sa mga explanation ko, and sana hindi na kayo magkamali sa mga mabibili ninyo na sa online. Lagi nyo lang guys, ang pinaka-importante si motherboard, i-check nyo sa mismong website niya kung ano yung kailangan niya na CPU, kung ano yung match na CPU, and RAM. That's it guys, para hindi masayang yung pera ninyo. And then that's it guys, hindi na to patatagalin pa, pasensya na at sobrang tagal. And happy mining guys, stay safe.